nung bata pa lang ako, meron akong yung scotch, alam niyo yung scotch tape? Yun, nagro-rolly ako ng papel, inaano ko yung tape. Okay. Tapos, sinasabit ko sa wall sa bahay. Parang doon ako yung parang training grounds ko. Parang yun yung naging simula ko. Oh my goodness, talaga? Parang doon ako nagsimula. Tapos, yung mga tito ko kasi, mahilig maglaro sa village, sa kung saan-saan. Okay. Doon ako parang nanonood-nood lang ako. Tapos, nung medyo lumalaki-laki na ako, sabi ko, parang okay din yung basketball Tapos, mga ilan taong ka nito nung na-realize mga 11, 12 siguro, nung time na yun. Tapos, nung nag-college na ako, nakalaro ako sa mga barangay. Okay. Nakita ko si Coach Ron J. Enrile. Niya ako, dinala niya ako sa Letran. Tinanong niya ako na kung gusto ko daw maglaro sa college. So, pinapunta niya ako. Nung time na yun, si Coach Louie pa yung coach nun Alas. Pagkadating ko doon, kuha ko ni Coach Louie. So, next year, napalitan naman siya. Naging si Coach Kaloy. Ang naging assistant niya nung time na yun, sila Gerard Francisco. Sila Coach Je. Nandun din si Coach Elvis nung time na yun. Tama. Oo, kasi Benilde yan mga Benilde boys. Oo. Tapos, nung nasa Letran ako, hindi naman ako na-line up Naging team B ako. Almost 3 years ata. Tapos yun, nag-boom talaga yung career ko nung paglipat ko sa PCU. Kay Coach Elvis na. Okay. Tapos yun nung nakalaro na ako ng NASCO, nagtuloy-tuloy na hanggang sa nakalaro na ako ng D-League. Tapos yun paangat na MPBL to PBA. Okay. So yung naging experience mo as champion, kasama sila Coach Yong, no? Sila Coach Randy. Kumbaga parang kasi pagkatapos na nag-PBA ka, 'di ba? Kumbaga parang ano yung nagawa nung experience na yun sa MPBL sa buhay at sa career mo, Mike? Sobrang laki nung nagbago yung buhay ko nung nag-champion kami sa San Juan. Kasi tumaas yung parang market ko noon, yung value ko noon. Tapos nung nagpa-draft ako, nagulat din ako na nag-first round ako. Tapos yun tuloy-tuloy. Yung mga, kung saan lugar ka, parang nakikilala ka ng mga tao na, uy, kayo yung nag-champion nung MPBL. Parang ganun. Doon na yun. Among all the guests, if I may say, okay, napakabigat nung huling binitawan niyang salita. First time yan dito. Sobrang laki ng pinagbago ng buhay ko. Oo, totoo. Yung pagka-champion nila sa San Juan. Sa MPBL. Ang question ko rin, ang dami ko sinaalala sa season na yon. And obviously, on the top of that, coach, syempre, undeniable yung game winner ni Clarito. Na in my opinion, up to this day, is the best game-winning shot, championship shot pa. Di ba? Away, sa Davao. Pero siguro, kasi para sa akin, ang daming interesting character sa team na yun Namely, Mac Cardona, John Wilson. Mga character talaga sila Ano ba yung mga, coach, you can chime in ano yung mga kwento kay Mac na nakakatawa, na naaalala nyo, hindi nyo makakalimutan kay John Wilson, nagsuntukan ba yung dalawa, o baka yung ibang, yung mga gano'n na pwede nyo i-share sa amin. Kumbaga, ano yung Si Mark pinaka-unforgettable? tumingin kagad kay coach Hindi, si Coach yung muna, ano yung pinaka-unforgettable sa'yo nung season na yun, Coach? Yeah. Tsaka yung mga maaalala mong konting bagay tungkol sa mga players na. Lalo na mga off-court stuff. Sa akin, yung Game 5 talaga. Before the game, pagpasok pa lang sa venue, almost 1 hour kami bago nakapasok dahil sobrang daming tao. Talagang ang hirap makapasok. Tapos, yun nga, yung na-shoot yung last basket ni Clarito, talagang hindi namin i-expect na magiging ganon. Kasi kami parang, nung last 2 minutes, parang parang tanggap na namin natalo kami, pero naisipan na lang namin na sige, sonahin muna natin, give up natin yung outside. So from our defense na naka-stop kami, tapos naka-convert kami. Naalala ko parang nagbadali sila tumire, di ba? May mga ilang questionable shots sila. Tapos parang doon kami nabuhayan. So yung last shot ni Clarito talagang hindi ka makapaniwala na biglang pumasok. shumot, then talagang yung
biglang nag-echo yung venue dahil sobrang tahimik. They silenced the crowd. This was in Davao. How was the last shot? That was yung transition ba yung coach? No, galing sa inbound. Inbound yun, di ba? Yes. That was a very famous, unforgettable MPBL trademark. Yeah. Before kasi mangyari yun, halos yung whistle ng referee hindi na namin naririnig. Sobrang ingay na. Sobrang ingay. Oo. Pero after nung final buzzer, talagang parang nag-echo yung buong gym dahil sobrang walang makapaniwala. Yung kwento na talagang yun, grabe. Mabigat yun yung mabigat kasi ron. Hindi nila home court. They were playing away. That was in Davao. Correct. Mike, ikaw for sure, ikaw ang mas maraming experiences kasama ng mga players off the court, no? Yung mga tambay nyo nila. Ibig sabihin, kanino ka ba naging close nun? Kaila Makmak ba? Kaila John? Yung dalawang yun. Kasi Maraming kami yung Maraming kwento to. Hindi, kami yung mga magkakasama dun sa, sa practice eh. Oo. Kumbaga, the wingmen, Sample no? naman. Sample. Mga koloko yung mga... Yung mga sinirang jersey ni Mac. Pwede yan. Sige, bisa mo na dyan. Sobrang dami na naabonoan yata ni Boss Chris nung time na yun. Kasi nasira yung jersey niya kapag, syempre, dala ng game na medyo na-frustrate. Emosyon. Tapos, may mga times na nag-aaway yung dalawa, si Makmak tsaka si Wilson. Okay. Okay. Paano? Sample. Tanggalin mo lang yung mga mura. Anong pinag-awayan? May times yun eh. Parang hindi ko alam kung si Makmak yun nasa loob. Tapos nasa labas si Kuya Jan. Parang nakashoot ata si Makmak. Parang nag-aanuhan sila sa labas. Parang sila pa yung magkalaban. Matindi sa ano yun eh. Sa Cebu game yun eh. Alam ko yun dun yun eh. Kaya kong intindihin nyo kung dalawa sila nasa loob eh. Ang mabigat yung isa nasa labas pa. Kumbaga, lakas na asaran eh. But obviously, no, both kasi wala ka namang hindi mapipili rin sa dalawang yun, no? Sa mga naging karera nila sa both established players. Yes, sa Philippine basketball. One MVP in the MPBL. In fairness naman dun sa dalawa, kay Mac and Jan, talagang minsan nag-aaway sila even doon sa ensaya dahil gusto nilang manalo. Ayaw magpatalo. Kumbaga, parehong winner pa rin. No? Coach, nabanggit mo na rin, since obviously head coach ka ng Abra, may mga ganong insidente na ba na similar sa team na, kasi si Dave, nabanggit niya, yun nga, no? Nakita namin yung competitive nature niya. Ayaw magpatalo. So, may mga incidents mga scrimmages na si Dave, I don't know, maybe with you, Mike, or somebody na ganun din na nangyari? Alam mo, sa totoo lang, Christian, doon ako natutuwa eh. Kapag may nag-aaway sa ensayo. Okay. Kasi talagang makikita mo sa kanila na actually, lagi may nag-aaway, babalutan. Pero that's normal. Yeah. Ang gusto lang naman talaga nila, manalo. Yeah. I-challenge yung isa't isa. Healthy competition naman. Pero after nun, ang sinasabi ko na, walang pusong mamon. Yeah. Walang pusong mamon sa basketball. Banatan dito. Pero after dyan, iniiwan sa court yan. Kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Bawat episode, bawat laro, bawat kontrobersya sa MPBL. Nandito kami para harapin lahat. Hanapin ang Rebanse sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube. Kung may gusto kang sabihin, may issue kang gustong harapin, o may Rebanse ka sa sinasabi namin ngayon, mag-subscribe, i-share, makiisa sa usapan.